Ang pinakamahusay na Pangulo ng Pilipinas ay hindi si Marcos, hindi si Aquino, hindi si Duterte, kundi isang lalaking sumasakay sa jeep, naglalakad sa mga palengke at binuksan ng Malacanang para sa mahihirap. Ang pangalan niya ay Ramon Magsaysay. Sa panahon niya, ang 2 piso ay katumbas lamang ng $1 at ang isang sako ng bigas ay nagkakahalaga lamang ng 10 piso at hindi lang ito dahil sa ibang panahon noon. Kakabangon pa lang ng Pilipinas mula sa pagkawasak ng ikalawang digmaang pandaigdig. Wasak ang mga lungsod, gumuho ang ekonomiya. Ngunit hindi ang mga numero ang tunay niyang pamana. Tinawag siyang idolo ng masa habang ang ibang lider ay nagtatago sa likod ng mga convoy at bakod inalis ni Magsaysay ang mga hadlang. Itinatag niya ang Presidential Complaints and Action Committee na nagbigay daan sa karaniwang Pilipino na makapasok sa Malacanang at personal na magsampa ng reklamo. Sa loob lamang ng isang taon, halos 59,000 reklamo ang natanggap, karamihan ay nalutas. Isipin mo yun sa panahon ngayon. Bilang kalihim ng tanggulan, pinahina niya ang Hawk Rebellion. Hindi lang sa pamamagitan ng armas kundi sa pagtulong sa mga rebelde na makabalik sa lipunan. Bilang Pangulo, nilagdaan niya ang Agricultural Tenancy Act 1954 at ang Land Reform Act ng 1955 na nagbigay sa mga magsasaka ng lupa, oportunidad at dignidad. Iniwala siya na ang gobyerno ay dapat maglingkod sa tao, hindi mamuno sa ibabaw nila. Ngunit nagtapos sa trahedya ang kanyang kwento. Noong March 17, 1957, bumagsak ang kanyang eroplanong pampanguluhan sa bundok Manunggal. Halos lahat ng nakasakay ay namatay, libu-libong tao ang napuno sa mga lansangan. Nagluksa ang buong bansa, walang VIP, walang espesyal na trato. Isang nagluluksa na bayan na nagpapaalam sa lider na tunay nilang minahal. Kalipas ng ilang buwan, itinatag ang Ramon Magsaysay Award Foundation. Noon, ang Ramon Magsaysay Award ay kilala bilang Nobel Prize ng Asia. Pinararangalan nito ang integridad, tapang at serbisyong publiko. Ang mismong mga pagpapahalagang isinabuhay niya. Perpekto ba siya? Hindi. Binatikos pa nga siya bilang tuta ng Amerika. Ngunit may napatunayan siya, ang isang gobyerno ay maaaring maging matatag at may malasakit sa parehong panahon. Kaya ngayon tinatanong kita, para sa iyo, sino ang pinakamahusay na naging Pangulo ng Pilipinas?